Bye Pakistan at welcome to Dubai. Kumaka-goodbye naman talaga. Akala mo naman kahit tagal niya mananatili sa Dubai. Ito nga yung araw ng pagbiyahe namin papuntang Dubai. At ayan nga yung magtito. Ayan, picture muna sila dyan. Sa harap nga nitong airport ay merong mga pabulaklak. O, diba? Ang gaganda ng bulaklak. Kaya ayan, video muna tayo. Itong bayaw ko lang pala ang naghatid sa amin. Yung biyanan ko ay hindi na sumama. Kasi nga, pagkatapos kami ihatid ng bayaw ko ay may pupuntahan din siya. Kaya hindi na sumama, pati pamangkin nga ni Adil. Andito na pala kami sa loob. Tapos na nga kami mag-check-in dyan. Ayan, paakyat na kami. Papunta na kami sa immigration officer. Nung nasa bahay nga kami, paalis na kami, ay umiiyak yung biyanan ko. Na babae, then yung makap nga, nagbababay na, umiiyak, sabi ko, what is this? What? Wag ka umiyak, sabi ko. Kasi nga, sabi ko, 1 month lang kami doon. Wag ka na umiyak, sabi ko. Tapos tawa rin yung bayaw ko. Sabi niya, 1 month lang sila doon. Sabi niya, mamimiss niya kasi yung mga bata, kaya umiiyak. Ganon. Ayoko nga kasi nang may umiiyak. Kasi nga, pag may umiiyak, naiiyak din ba ako? Kumbaga, nakakahawa, diba? Kaya sabi ko, wag ka na umiyak. Sabi ko, 1 month lang kami doon. At ayan pala, andito na kami sa loob ng waiting area. Ayan nga, nagbumili-bili na makakain mga anak ko habang kami naghihintay dito. Ay hindi ako nakapag-video sa immigration. Siyempre, alam niyo na ha, sa may paglakad-lakad namin. Kasi nga marami akong bit-bit. Ang dala ko ay 2 suitcase na hand carry namin. Tapos may bag pa ako, kaya wala akong time ba mag-video-video. At saka bawal, diba? Pinabuksan pa nga yung isa kong maleta. Ay akala ko talaga, ninervous ako. Baka mamaya may nailagay ako na kung ano ba. Nung binuksan naman ay puro damit lang. Alaman ako ibang nailagay kasi 2 diba, 2 suitcase yung dala ko. Yung isa puro damit lang, yung isa merong sweets. Yung pinabuksan sa akin, yung puro damit lang. As in, puro damit lang. Baka 12 pirasong damit namin, yun lang ang laman. Kasi nga, ayoko rin magdala-dala ng marami na minsan kakanin din mapagkain ni Adil. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pag uwi mo, saka ikaw magdala. Pag ako, kasi lalo na ibang lahi ako, diba? Baka mamaya ma-hold pa dahil sa ganun. Kaya, sabi ko kay Adil, kung gusto mo, ay pag uwi mo, ikaw magdala. Ayoko nga nagdala-dala. Kasi nga, natatakot nga ako sa mga ganun-ganun ba. Pagkatapos nga namin bumili ng Dunkin Donuts, saka mga chichirya, ay naupo na kami dito. Dahil ako nga gutom na gutom, hindi nga ako kumain sa bahay. Ay, kasi nito, fasting pa. Kumbaga, Ramadan pa nito. Itatry ko sanang kayanin ko na mag-fasting kahit magbiyahe. Ayan, hindi ko kinaya mga kapanay. Kaya ayan, kain tayo ng donut. Ay talaga namang pagkagat ko ng donut, ay ako'y napapapikit pa. Sa sobrang gutom ko, ay talaga namang nangihina na ako. Kaya sabi sa sarili ko, ay hindi pwede kasi nga babiyahe, diba? Wag ko nang ipilit. Kung hindi kaya, ay wag ipilit. 12:30 PM pala yung flight namin, pero alas 12 pa nga lang, ay andito na kami sa airport. Ay alam niyo na, mas maganda yung mas maaga, kaysa malate, diba? Baka mamaya maiwan pa kami ng eroplano, at saka excited kami. Excited kami, maaga pa lang nagising na ako. Ay halos 1 oras lang yata ako natulog. Hindi ko alam ba, hindi ako makakatulog, sobrang excited ko. Tapos kanyo, ay halaka, 3 oras delay ang flight namin. Kaya sobrang tagal namin dito sa airport. Ay yung mga anak ko ay inip na. Panay ang tanong sa akin, Mama, ba't wala pa? Mama, ba't ay pa umalis na eroplano? Kasi nga mayroong mga eroplano sa airport, diba? Ba't ay pa umalis, Mama? Ay, tudnang kukulit pa. Abe, lahat nga naging kaibigan pa ni Mariam dyan sa airport. Yung mga nagtitinda, pati yung security. Ay, nung papalis nga kami, lahat yung binababayan niya. Ay, si Mariam Kako, parang tatakbong konsehal ng bayan. Dito din pala sa waiting area, dumadaan yung mga galing Saudi. O, ayan nga, at least kahit papano, diba, may dumadaan, kahit papano, nalilibang ka, may nakikita ka. O, yaan sila yung mga galing Saudi. Yaan yung paglabas nila sa airport. Sasalubungin niya ng pamilya nila, sasabuyan niya ng maraming bulaklak, sasabitan ng bulaklak, ganon, pa-welcome ba sa kanila. Ako dati, binibigyan pa rin akong bulaklak. Hanggang ngayon binibigyan ako yung isinusot ba, parang bracelet, ganon. Kaya nga lang kasi, ayoko, kumbaga, nagkakalat lang sila, mahilig sila sa ganon, yung magsuot ng bulaklak, ikwinta sa'yo, i-bracelet. Ako kasi ayoko, kalat lang ba, pero mabango naman siya, kaya nga lang kasi para sa akin makalat sa bahay. Ayan nga si Usman, hindi makamove on sa kanyang pera, panay bilang. Sabi ko kasi sa kanya ay, akin anak, sabi ko itatabi ko muna, ibabalik ko sa'yo. Kaya ayan, binibilang niya munang mabuti kung ilan. Kasi nga walang tiwala ba sa mama, baka mamaya kulang ang ibalik. Pero naubos nila yan. Ay mayat-maya ba naman bumili at saka nga delay yung flight namin, diba? Kaya ayan, bili sila ng bili. Mahal din kasi ang tinda sa airport. Alam nyo naman, diba?
Tapos eto nga, dahil nga Ramadan pa nitong time na ito, ay ayan, during iftar time na to, may namimigay nga doon ng biryani. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, ay kumuha din sila. Pumunta nga yung mga anak ko dyan. Ay kagagaling talaga pag may mga anak ka na nauutusan. O, ayun na si Mariam. O, dala-dala niya na yung nakuha niya. Dalawa nga lang yung pinakuha ko. Tag-isa lang sila magkapatid. Kasi alam ko naman na hindi nila mauubos to. Lalo na si Mariam, baka mamaya titigan lang ni Mariam yan. Masasayang lang. Kaya ang sabi ko, dalawa lang. Para kung hindi ko kainin ni Mariam, ay ako na lang ba ang kakain. Kaysa masayang kung tatlo pa ang kukunin namin. At ayan pala ang laman niya, isang tubig nga. Ewan ko kung ano yung, ayan, yung hawak-hawak ko na yan. Raita ba yan o yogurt? Basta hindi ko alam, hindi ko naman na binuksan yan, hindi na namin kinain. Pero ito nga yung biryani. May chicken din siya, kaya nga lang hindi siya yung talagang malalaki na tilad. Yung chicken niya maliliit lang, pero may chicken naman. Pero masarap siya talaga, yung pagkakaluto niya, kahit na hindi maraming manok. Masarap siya. Inutusan ko nga itong si Mariam. Sabi ko, tumayo ka anak, puntahan mo yung guard na yun. Sabi ko, itanong mo kung anong oras yung flight natin. Kaya ayan, kinakausap ni Mariam. O, kagandahan lang pag malaki na anak mo, nauutusan na ba sa tanong-tanong na ganyan. At sa wakas, ayan nga, sa tagal-tagal ng paghihintay namin, tuwang-tuwa ang aking mga junakis. Kasi nga, sasakay na kami ng eroplano. Kaya no, tigan mo no, mga tuwang-tuwa sila. May kwento pala ako sa inyo, nakakatawa. Nung nasa Dubai na kami, patay pa kasi ilaw. Yung mga Pakistani, tumatayo na sila. Kinukuha na nila gamit nila. Excited ba? Ngayon ako, sabi ko kay Mariam, nung nagsindi na yung ilaw, sabi ko, anak, kausapin mo yung lalaki kumukuha ng gamit sa taas. Sabi ko, ibaba niya yung gamit natin. Tapos ayun, ibinaba ng lalaki. Ngayon, nung tatayo ako, ba't hindi ako makatayo? Sabi ko, kasi nga, dun sa suitcase, may mga tao na sa likod na gusto nang lumabas ba, hindi makadaan kasi nga, andun yung gamit ko. Ngayon, sabi ko, ba't hindi ako makababa? Ba't hindi ako makatayo? Sabi ko, nung pala naka-seatbelt pa ako. Sobrang haba na ng pila sa likod ko, naka-seatbelt pa pala ako. Natawa na lang talaga ako sa sarili ko. Natawa din yung mga babaeng susunod sa akin. Ay, nakakahiya talaga ba? Naka-seatbelt pa pala ako. Tapos siguro sila natawa sa isip-isip nila. Ay, ano ba naman tong chini na to? Anong oras na? Naka-seatbelt pa. Tapos ayan, namigay din pala dito ng pagkain. Ay, biryani rin. Andito na nga kami sa Dubai. Basta ganyang mailaw na ganyan, ay Dubai na to, mga kapanay. Kaya yung mga anak ko ay hindi na magkanda ugaga. Pagkababa nga sa eroplano ay may sasakyan kayong bus. Ang hihintuan nga niyang bus na yan ay yung tapat na immigration officer. May mga nagtatanong pala kung ano visa namin dito. Ang visa namin dito ay 2 years visa. Kaya nga lang kasi di pa pumunta kami Pakistan. Kailangan yung before 6 months makabalik kami ng Dubai. Kasi di ba 9 months na kami sa Pakistan. Kaya sobra na ng 3 months. Kaya ang ginawa ng asawa ko ay nagbayad siya ng fine. 100 per month yata. Tatlo kami. Kaya 900 ang binayaran niya. May mga nagtatanong din pala, madam, anong passport ng mga anak mo? Philippine passport lang ang mga anak ko, mga madam. At ayan na nga, nagkita na ang mag-ama, pakis-kiss sa mga anak, sa asawa, pahaghag lang. Mamaya sa bahay ang kiss ba?